Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Inainyahan po natin ang bawat isa na magsipasok na po para po tayo mapagsimula. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong hilingin ang ating mong Pastor Benji para po pangunahan tayo sa masiglang awitan. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon sa gabing ito. Purihin natin siya sa kanyang kabutihan at kadakilaan. The solid rock. On the first, are you ready now? Sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, hidden is all my hope and stay. Come on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last verse. When he shall come with, amen, Jesus coming again. In him be found rest, in his righteousness alone, faultless to stand before his throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Sing a song, oh how I love Jesus. Do you love Jesus? Amen? Amen. There is a name I love to hear, I love to sing its word. First verse, sing. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Come on. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh,
because He first loved us. Amen? At Calvary. Amen. The reason why we have now eternal life in heaven because He died on Calvary. Amen. First verse now sing. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all from liberty at Calvary. All the ladies, second verse. Come on, ladies. All together in the chorus, come on. Sing on. Mercy there was great and grace was free, pardon there was growth. Amen. There my burdens all from liberty at Calvary. All the boys. Now I've given to Jesus everything. Now I gladly own my King.
nagninip at titiwala sa Panginoon. And I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him on and on. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust, oh for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Amen. Amen. Naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong sandali na kayo po'y muling nagkatipon sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat po sa kalayaan, Panginoon, na kami nakapaglingkod sa inyo ng malaya at walang ibang iniintindi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang katumbas na biyaya at awa na pinamalas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po dahil po natutunan po namin Ikaw mahalin at pagtiwalaan, Panginoon, ng aming buong puso. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa kabila ho ng pandemya na aming nararanasan, Panginoon. Hindi ka ho nagkamali, Panginoon, ng desisyon, Panginoon, sa aming buhay kung saan nyo kami dadalhin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. At ganun din po, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang gabing ito, Panginoon. Ang magsasalita at ang pong mga kapatiran na nasa daan pa, kayo po mag-ingat sa kanila at magpala, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Zephaniah chapter 1 verses 1 to 18. Ako po sa unang talata at kayo po sa susunod na talata at sabay-sabay po tayo sa verse 18. Verse 1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Zephanias na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Ezekias, ng mga kaarawan ni Josias, na anak ni Amon, na hari sa Huda. Aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masasama, at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. At aking iuunat ang aking kamay sa Huda, at sa lahat na nananahan sa Jerusalem, at aking ihiwalay ang nalabi kay Baal sa dakong ito, at ang pangalan ng mga kimarim, sungpo ng mga saserdote. At ang nagsisisamba sa natatanaw sa langit sa mga bubunga ng bahay, at ang nagsisisamba na nanunumpa sa Panginoon at nanunumpa sa pangalan ni Malcolm. At ang nagsisitalikod na mula sa pagsunod sa Panginoon, at yaong mga hindi nagsisihanap sa Panginoon, ni sumasangguni man sa Kanya. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain, kaniyang itinalaga ang kaniyang mga panauhin. At mangyayari sa kaarawan na hain sa Panginoon na aking parurusahan ang mga prinsipe at ang mga anak ng hari at ang lahat na nangagsusuot ng pananamit ng tagalibing ibang lupa. At sa araw na yaon ay aking parurusahan yaong lahat na nagsisilukso sa pasukan na pinupuno ang bahay ng kanilang Panginoon ng pangdadahas at pagdaraya. At sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng ingay ng hiyawan ang mula sa pagtauhang bayan, ang mga isda at ng paninimbitan mula sa ikalawang bahagi at malaking hugong na mula sa mga burol. Manambitan kayo, kayong mga nananahan sa Maktes, sapagkat ang buong bayan ng Kanaan ay nalansag, yaong napapasanan ng pilak ay nangahiwalay.
At mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kong may lawan at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. At ang kanilang kayamanan ay magiging samsam at ang kanilang mga bahay ay kasiraan. Oo, sila'y magtatayo ng mga bahay, ngunit hindi nila titirahan. At sila'y mag-uubasan, ngunit hindi nila sila magsisiinom ng alak niyaon. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon na malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig na kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kaligam-dagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kababagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Kaarawan ng pakakak at ng hudyatan laban sa mga bayang nakakukutaan ng laban sa mga mataas na kuta. At aking dadalhin ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, o isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mariyan po tayo makaupo. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He's all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love, to seek first His kingdom with our eyes fixed upon
churches and our homes, it must be God and God alone who satisfies a longing for peace. He's all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches and our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He's all we need. He's all we need. He's all we need. Amen. Salamat po sa napagandang tanging bilang. At ngayon po idadako ho tayo sa pinaka-importanting parte ng ating panambahan. At yun po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo upang ating pong welcomein ang ating pong tagapagsalita, Brother Nerl Huntilla. Magandang gabi po sa atin lahat. Salamat po sa pribilehiyo muli na nakatayo po dito sa likuran ng pulpitong ito. Maraming salamat po, Pastor Connie, sa tiwala niyo po sa akin. Salamat po sa Panginoon. Buksan po natin yung ating mga Bibles in the book of Romans. Ito, in Romans chapter 3 and verse 23. Ano na to, bugbog na po sa atin itong verse po na ito. Andyan, sabay-sabay po nating basahin. For all have sinned and come short of the glory of God. Tapos sumandali manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pagkakataon. Kilala niyo po kami, Panginoon, mula tuktok hanggang talampakan. Patawad po sa lahat ng pagkukulang. Mangusap po kayo sa amin sa gabi po na ito. Use me as the instrument. In Jesus' name I pray. Amen. For all have sinned and come short of the glory of God. Ito, madalas na po nating ginagamit, di ba? Every time we go out on soul winning, and we talk to anyone who we believe na hindi pa nakakilala sa Diyos, lagi nating ginagamit ang ganitong verse. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Wala pong exempted dito. Abogado, inhinyero, architect, doktor, teacher, estudyante, driver, konduktor, pasahero, nanay, tatay, mga anak,
Kristiyano, hindi. For all have sinned and come short of the glory of God. At dahil walang exempted dito, lalo na itong nasa harapan po ninyo ngayon na nagsasalita sa likod ng pulpito po na ito. Never is I am exempted committing sin against God. Mayroon bang hindi? Walang pagkakamali, walang pagkakasala, hindi nakalabag sa kalooban ng Diyos. The Bible is indeed true and correct. All of us sin and come short of the glory of God. Now, hindi po talaga ako bihasa. Pardon me. Yes, I don't have the full knowledge and wisdom, especially to deal with this 3-letter word, sin. So, bear with me tonight. We'll just let God's word speak freely to us tonight. May the verses that we read from God's word will deliver us from the hold of sin as we study them. Let's just read them prayerfully, meditate on them, and may God's word will yield maximum positive result to each one of us tonight. Sin is a destroyer of destiny. Naniniwala ba kayo doon? According to the Christian Bible reference site, the word sin is mentioned over 400 times in the Bible. Depending on the version of the Bible. Alam po natin, dami pong version ng Bible natin, di ba? And we are using the King James Version. Pero mayroon ding New King James Version, ano pa yung mga translations. But regardless of the translation of the Bible, hindi po yan bababa sa 400 times that the word sin is mentioned in the entire Bible, from Old and New Testament. Bakit kaya ganun? The word sin is found hundreds of times in the Bible, in both Old and New Testaments. Its first mention is in Genesis chapter 4 and verse 7. Tingnan po natin yan. Genesis chapter 4 and verse 7. Sabi diyan, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. That's the first mention of the word sin. But before chapter 4 of Genesis, in chapter 3, pumasok na po yung kasalanan sa sanlibutan. Notice in Genesis chapter 3, in verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Notice that word, not. Ye shall not eat of every tree of the garden. Dito pumasok na yung deception. Diba? As we look back in Genesis chapter 2, in verse 16, instruction ng Panginoon, the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Pero sabi ng serpent, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Bago pa na-mention mismo yung word sin, ito pumasok na po deceptions. Di ba? Then the woman, in verse 2, in chapter 3,
And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. In verse 3, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Pangalawa na naman, ano? Kaya tayo bilang mga nampatay, maging maingat po tayo sa ating salita. Kasi sa iisang word na ating idagdag sa salita ng Diyos, it would lead to deception. Yung salita lang not, tapos ito naman, si Eve naman, sabi niya, neither shall ye touch. But if we look back in the book of Genesis in chapter 2, in verse 17, sabi dito, But the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na neither shall ye touch, di ba? Neither shall ye touch it. Now ngayon, the question that comes to my mind, paano kaya nag-usap itong mag-asawa nito, si Adam at saka si Eva? Kasi yung instruction na binigay ng Panginoon, it was being instructed to Adam prior to Eve was being created. Diba? Kasi in verse 17, yung instruction ng Panginoon. And then in verse 18 of chapter 2, And the Lord God said, It is not good that man should be alone. At dito pa lang po nakita ng Panginoon na kailangan ng Panginoon, ng pangailangan ni Adan ng kasama. At doon po siya na kailangan siyang magkaroon ng helpmeet. It was Adam himself who was being instructed by God. Pero dito, ang kinausap ng serpent, si Eve. Nagbago ng konting salita, kung anong sinabi ng Diyos, binago ng serpent. Ang sagot naman ni Eve, mas marami pang dagdag. That's deception. Kaya po tayo bilang mga manampalataya, mag-ingat po tayo. Maraming salita, most probably maraming mali. Yung pasa-pasa ng salita. Kaya instead of just listening, take time to read God's Word. Huwag maging sapat sa atin ang palaging nakikinig. Dahil sa lalo't higit, maaaring katulad namin na hindi masyadong bihasa ayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Baka mayroon tayong mga masasabing yung makapagdala sa inyo, kung malilihis kayo doon sa tamang gustong dalhin ng Diyos kung nasaan dapat tayo. Kaya huwag tayo makontento sa pakikinig. Although sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kailangan pa rin nating tayo sa ating sarili ay maglaan ng panahon para siya sa atin at alamin, basahin ang salita ng Diyos. Then that was the second, the second mention of the word sin is found in Genesis chapter 18 and verse 20. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Yan yung pangalawang mention of the word sin. At alam po natin yung istorya po dito, di ba? Sobra na ang kasamaan ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Sin is very grievous. Kaya nagpasya ng Diyos sisirain ang syudad. Pero andoon si Abraham, andoon si Lot, andoon si Abraham na nakikiusap sa Diyos. Kasi nandoon yung pamilya ni Lot. Sabi, hindi ko po alam, wala pong minention dito sa Bible kung gaano karami yung tao sa Sodoma at Gomorrah at that time. Pero tinry kong hanapin, nagtry akong mag-research, iba-iba yung sagot eh. Meron dito 600 to 1,200. Tapos mayroong nag-comment na, kung 600 to 1,200 lang, paano yung may mga neighboring cities pa sila na nagkakasundo yung mga kanilang mga hari, nagkakaisa po sila na mayroon silang 800,000 warriors, men.
Kaya, nagkaroon po ako ng kalituhan. Yes, mayroon naman akong nakita na in Gomorrah alone, there were 75,000 men. Hindi ko po alam kung ano yung tamang dami ng tao ng Sodoma at Gomorrah at that time. Pero sabi ni Abraham sa Panginoon, kung mayroon bang 50, tutuloy mo pa rin na sisirain ang Sodoma at Gomorrah. Nakipag-bargain si Abraham doon sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pero sabi ni Abraham, mukhang hindi kaya na 50. Nagbibilang si Abraham. Sabi niya, Panginoon, kung kukulangin ng 5 yung 50, tutuloy mo pa rin yung balak mo sa Sodoma at Gomorrah. Sabi ng Panginoon, hindi. Ganon po ka-gracious ang Panginoon, di ba? Pero sabi niyan, their sin is very grave. Kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos. It was very grievous pa. Tapos sabi ni Abraham, kung mayroong 40, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi pa din. Naging 30, naging 20, ngayon naging 10. Wala. Suko si Abraham. Walang masusumpungan. Sa atin kaya ngayon, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Most probably we are 50, over 50. Hindi tayo gugunawin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Thank you, Christ Baptist Church. 50 tayo higit, di ba? Ganun. Salamat po. Hindi tayo sisirain ng Diyos. Now, that is the second mention of the word sin. And it's the final mention is in the book of Revelation in chapter 18 and verse 5. Where it brings down the full wrath of an angry God, talagang wrath na ng Panginoon, upon the political and economic system of this entire world. Paparating pa lang po ito. Mangyayari pa lang po. In Revelation chapter 18 and verse 5. Now, what is this deadly, damnable thing that is so hated by God and so harmful to man? Ano kaya to? Ano tong talagang sobrang pupuutan ng Diyos, saka nagdudulot ng malaking kapinsalaan sa tao. This very word, sin. No, pag titingnan lang po natin, pagpapakinggan lang po natin, pag i-pronounce natin, sin. Parang tunog ng serpent di ba? Makasalanan talaga. Din po kaya tayo dito? Anak ng Diyos. Puot na puot ang Diyos po dito Syudad, puksain dahil sa kasalanan. How about us? How do we treat sins in our lives? Considering that the Bible is telling us that all of us have sinned and come short of the glory of God. How do we treat sin? Tuloy, hirap po aralin Kasi makasalanan kang tao Ayan yung anak ko, si Ella. Sabi niya, Daddy, ano ba talaga ang gusto mong i-preach? Kasi ang dami kong ginawa. Paganon-ganon. And then I finally stick to this. I have to talk about sin. Ito yung tamang salita para po sa akin. Sana po ito yung tamang tema para po sa bawat isa po sa atin ngayong gabi. Some 20 centuries ago, in the book of Matthew chapter 1 verse 20, tingnan po natin. In Matthew chapter 1 and verse 20, Matthew 1:20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying,
Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. In verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Jesus will save his people from their sins. And then, approximately 30 years after this angelic announcement, this baby Jesus, had now grown into strong manhood. And he was publicly introduced by John the Baptist. In the book of John chapter 1 and verse 29, John chapter 1 and verse 29, it says, the next day John saith Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pag atin pong aralin yung mga verses nating nabasa, yung dalawa po na yon, it seems that the incarnation of God's Son, yung bakit nagkatawang tao ang anak ng Diyos, ay dahil sa kasalanan. Di ba? He was being conceived. Wala po siyang binhi ng tao dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang mga tao sa kasalanan. He was introduced by John. Behold, the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Hindi lamang yung kanyang mga pinili o tao, kundi ang kasalanan ng sanlibutan. Lupit ng kasalanan talaga, no? Pero mo, anak ng Diyos. Iniwan yung glory in heaven, magkatawang tao, dadanasin yung ganong pinsala, hamak sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos, just because of sin. Kamusta kaya tayo bilang mga mananampalataya? No? Gaya ng tanong ko po kanina, paano natin tinatrato ang kasalanan pagdating po sa atin? Paano po natin ito tinitignan? Ako talaga naiiyak ako pag pinag-usapan kasalanan kasi hindi ko kayang bilangin yung kasalanan. We may look holy. What? Bihis tayo ng ganito. We are in the church, Sunday after Sunday, and every Wednesday. But try to examine your own life. After you got saved, I got saved in 1997. How about you? Nanay, siguro ang tagal na yan. Nanay Batario, di ba? And the rest of us here. Wala po pinipili, bata, matanda. But I believe all of us have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior and asked forgiveness for our sins. But I as well believe that after salvation, we still commit sins. Meron na bang hindi nagkasala pagkatapos naligtas? Now, what is sin? There are two words in Greek New Testament which perhaps most closely define sin. It is hamartema, which means to miss a mark. Here, sin will be pictured as any attitude or act of man which does not hit the bullseye of God's glory target. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Tayo yun, talagang hindi natin naabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Another meaning is to overstep a forbidden line. Ang Panginoon talagang merong, ito yung hangganan. Kaya nga yung kaligtasan hanggang ikaw ay buhay.
Di ba? Mayroong demarcation line. Hanggang diyan ka lang. Pag lumampas ka dyan, patay kang bata ka. Kaya ganun po, kasalanan. Kaya whether it, according to this definition, sin occurs when man deliberately steps over the line of the law of God. Talagang hindi maiiwasan habang naglalakad tayo sa mundong ito, wala ka pang gagawin Tumingin ka lang sa paligid dami nang magdadala sa iyo sa kasalanan, di ba? Dami. Huwag ka na lumabas sa bahay mo Mag-usap lang kayong pamilya pambira, dami ng kasalanan makikita mo Narinig mo lang yung anak mo sumagot sa iyo Pambirang kasalanan na yan Taglay sa puso. Ikaw naman na makasalanan din, pambira, ano ang reaksyon mo dun? Kasalanan din, ang balik. Wala, hindi mo kailangan lumabas. Bahay pa lang, tad-tad ka na. Pag talagang maging sensitibo tayo pagdating sa kasalanan, yung ating palang pakikipag-usap, tatay, anak, asawang babae, wow. Di ba? Hindi ko alam kung sa amin lang ganun. Ganun din po ba sa inyo? Pare-pareho pala tayo. Tao talaga tayo, We are all have committed sin. Wala na. Hindi pa tayo lalabas sa bahay. Kwentuhan pa lang yan, ha? Nagkikwentuhan pa lang. Ayun na, lumalabas na. No. The consequences of sin. Upon Lucifer, kasi una ito yung nagdala nito. Si Lucifer is the one who brings sin in the universe. Siya yung unang nagrebelde sa Diyos, di ba naman? Ano meron to si Satanas, si Lucifer na to? Bago nagkaroon ng ganito, nung nagrebelde siya sa Diyos. Kaya when Lucifer rebels against God, he is trying to dethrone God. Pumasok na yung kasalanan sa universe. Then, paano pumasok sa mundo? Sa mundo po natin, it was through Adam. Through the serpent, kinausap yung babae, pero it was the man who was being instructed by God. Anong klaseng pamumuno? Tatay, ito. How do we rule our families, our home? Paano natin kinakausap yung ating asawa, yung mga anak? Bakit pagdating sa asawa natin, iba na ang instruction ng Panginoon? Di ba kay Eve, nagbago na. Iba yung instruction na kay Adam Tapos nung si Eve, sumagot dun sa serpent, iba. Mga tatay, paano kaya tayo nakikipag-usap sa mga asawa natin? Lalo't pinag-usapan salita ng Diyos. Let's just examine ourselves. Lagi naman ganun Ang Panginoon, hindi naman siya vindictive Hindi niya tayo kaagad hinahatulan Bagkus tayo kanyang pinaalalahanan, tinuturuan through His Word. Diba? So it was through Adam. Pumasok. Then napunta sa atin Sabi niya, wala na akong kasalanan. Hindi Bata ka pa lang wala pa kayo pang nalalaman Binabalibag mo na yung dede mo Pag walang laman. Di ba? Ganun, likas sa atin yung kasalanan. Ganun kalupit ang kasalanan. Kaya nga, hindi po kaya ng Diyos na hindi. Pero mo kanyang bugtong na anak ipadala, lapastanganin ng sanlibutan dahil sa kasalanan. Ganun po ang kasalanan. Now, the consequences of sin. Upon Lucifer, as Lucifer was the first sinner, he naturally experienced the first terrible result of sin. Ano nangyari sa kanya? Its immediate consequence, Lucifer lost his coveted position as heaven's anointed cherub. Nawala sa kanya yun. Diba? Tapos, yung future consequence nito, the devil will someday be
were cast into the lake of fire. Meron pang darating, manibago para kay Lucifer. Ha? And then, pwede tayong isama doon. Salamat, tayo iligtas na, di ba? Pero wag pong tayong pakampante, ha? Once saved, saved forever. Although yan po ay doktrina, pero kapag if we live as if we enjoy doing somewhat little sins, sabi ng Bible, baka mamaya hindi pala tayo totoong ligtas. Baka yung nag-aanyo lang tayong tupa, baka ito pa ay lobo sa kalipunan ng mga tupa sa loob ng iglesia. Kaya mag-ingat po tayo doon. And it is the business between you and God. Alamin po natin kung talagang tayo ay minsan nagsisi ng totoo sa ating kasalanan, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then we can claim God's promise na talagang we are assured of heaven. Yun lang naman po doon eh. Upon man, when Adam opened the door of sin, for sin, two vicious criminals also rushed in the immediate began tormenting the human race. The names of these two terrible gangsters are physical death and spiritual death. Ito po'y nararanasan ng tao. Epekto ng kasalanan. Karoon po tayo ng, sabi dun sa Bible, thou shalt surely die. And I believe when God created Adam and Eve, because they are in a perfect environment, they are created by the perfect being, talagang perfecto sila. Di ba? Most probably, hindi ko ano dun ha. Kaya, pero nung nagkasala, ayun, ye shall surely die. For the wages of sin is death. Yun. Kaya lahat tayo mamamatay. Na ngayon, kung may hindi mamamatay sa ito, ay walang kasalanan yan. Yung sabi ng Bible, di ba? For the wages of sin is death. Doon. And then, mayroong spiritual death. Physical death created Adam with the possibilities of living forever. Ganon yung time na yon because he was being created by perfect. Panginoon ang gumawa sa kanya eh. Di ba? Pero dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan. Then spiritual death. Because of sin, all unsaved people will someday be forever separated from God in the lake of fire. This is referred to as the second death. Pero, pag ikaw unsaved, if you have not, sa ngayon ha, sa kasalukuyan, kung hindi mo naranasang magsisi na yung kasalanan, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you are dead in trespasses. Patay ka rin sa kasalukuyan. Though you live, you are dead. Ganun ang classification ng Bible sa unsaved. You are dead in trespasses. Kaya, ganun ang epekto ng kasalanan, no? Mamamatay tayo. Magkakaroon tayo ng ikalawang kamatayan. Then, ano ang epekto naman nito sa Diyos? Pero mo, kasalanan, pati ang Diyos na apektuhan. Ang talagang kasalanan na ito, no? What effect did man's sin have done upon God? It meant that he could no longer rest as he had done when creation was completed. Nung matapos yung creation, nagpahinga pa ang Diyos, di ba? Nakita niya, sabi niya dito, nung nagpahinga na siya, and God saw everything he had made, and behold, it was very good. Nakita na ng Diyos, ang bira. Napakaganda ng kanyang ginawa. Pero nagpahinga pa siya. Pero pumasok ang kasalanan, wala na, hindi na magpapahinga ang Diyos. Bakit?
Huh? It meant that he began his second and greatest work, that of redemption. This very day, God continues to work in matters of redemption. Diba? In John chapter 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father's worketh here there too, and I work. In John chapter 9 verse 4, I must work gampanan. Katuwangan Diyos. Dapat makarinig ng paraan ng kaligtasan at magkaroon din ng assurance of heaven someday. Pero ito yung effect ng kasalanan. Hanggang patuloy na nagliligtas ang Diyos. Pero hindi naman napapagod ang Diyos eh. Pero supposedly, pahinga na siya, di ba? He has done everything good. Pero pumasok yung kasalanan. And up to now, God is still busy for the redemption ng sino man na kinikilala ang kanyang sarili na siya ay nagkamali, nagkasala, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili sa hatol ng impyerno, tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at trabaho niyang ganun ang epekto ng kasalanan. Now, what is its effect? Christians. Kasi kanina mayroong epekto sa tao. Ikaw, ako, saved and saved. But let us be very specific. What is the effect of sin to us being child of God? Maybe, hindi naman sa nagpa-practice tayo ng kasalanan. And of course, it is not normal lifestyle for believers to be in constant practice. I'm talking about mga anak ko na usap. Ayaw natin pagagalitan. Kapatid, abstain becomes, hindi ko naman nakakos ko ba itong excitement